Iba't ibang smuggled agricultural products pa rin ang nakakalusot sa bansa. Patunay dyan ang ilang gulay na ibinibenta sa Cartimar Market sa Pasay City. Sa unang tingin, hindi mo akalaing totoo dahil sa pambihirang laki kumpara sa mga karaniwang nakikita o nabibili natin sa palengke. Si Sheena Torno magbabalita. Muli na namang nagsagawa ng inspeksyon ng Department of Agriculture sa isang palengke sa lungsod ng Pasay para alamin kung nasusunod pa rin ba ng mga rice retailer ang ipinatutupad na maximum suggested retail price o MSRP sa imported na bigas. Karamihan naman sa mga ito ay sumusunod sa 58 pesos per kilo. Ang problema lang ay ang mislabeling kung saan wala nang nilalagay na brand sa bigas. Yung dating may brand, ngayon wala nang brand pero nilagay naman fancy. Hindi naman siya fancy. Tapos mataas ang presyo. Sa ngayon, wala pang inilalabas na panuntunan ang DA para maging basihan ng mga rice retailer sa pagbebenta nila. Isang stall nga sa nasabing palengke ang nagbenta rin ng fancy rice sa halagang 100 pesos kada kilo. Ang iba naman ay nasa 60 pesos pero nang suriin ay hindi pala premium ang kalidad nito kundi nasa level lamang ng well-milled. Sumunod namang tinungo ng kalihim kasamang iba pang opisyal mula sa Department of Trade and Industry at lokal na pamahalaan ng Pasay ang mga tindahan na nagbebenta ng gulay. Dito sa Cartimar Market sa Pasay City, nasa 3 hanggang 4 na stall ang nakitaan ng Department of Agriculture ng mga smuggled agricultural products. Halimbawa na rito itong tiger chili na dihamak mas malaki kumpara sa mga ordinaryong siling pangsigang dito sa bansa. Bukod sa tiger chili, nakita rin ang iba pang smuggled agriculture products na posibleng galing sa China dahil sa Chinese characters ito sa packaging. Kabilang na riyan ang Shimenji mushroom, king oyster, wawachay o Chinese cabbage, lotus roots, bamboo shoot, achoy o Chinese lettuce, at garlic stick na karaniwang ginagamit daw na sangkap sa mga shabu-shabu o hot pot. Meron pang sili na hindi ko pa nakita sa buong buhay ko. Ngayon ko na nakita. Wala akong maalala nag-i-issue ang BPI ng ganon. So that leads me to conclude that those are smuggled goods. Wala silang health certificate. So that is actually dangerous. Diba? Hindi natin alam kung mataas yan ng heavy metals o kaya kung merong, hindi natin alam kung reject yan. Kung yung may pesticide content nga, yung fertilizer na ginamit, tama ba? Pero paliwanag naman ng ilang nagtitinda, wala raw silang kaalam-alam na smuggled pala ang mga naturang gulay. Doon lang namin kinuha ng Divisoria, ma'am, tapos binibenta lang namin dito. Ang tanong, alam kaya ng market master o namumuno sa nasabing palengke na may mga smuggled palang gulay na ibinebenta? Nalaman ko lang po kay DA po talaga. Kung ano po yung mga sanction na pwede namin ibigay sa kanila, i-sanction po namin sila. Samantala, nasita rin ng Department of Agriculture ang napakamahal na bentahan ng karneng baboy sa kapareho pa rin palengke. Sabi ng kalihim, nasa 200 pesos lang naman ang farm gate price. Ngunit bakit umaabot na raw sa 450 pesos hanggang 480 pesos ang kada kilo nito sa pamilihan? So may 150 pesos na nawawala sa gitna eh. But sobra ba yung margins ng bawat layer na yan o hindi? Well, 150 pesos spread na nawawala is quite big, no? So theoretically, well, kung 420 dito at 480 doon, yeah, that is profiteering in my opinion. Dahil dyan, hindi inaalis ng ahensya ang posibilidad na magpatupad din ng MSRP sa karneng baboy kung patuloy pa rin sa pagtaas ng presyo nito. Ngunit pinalagan yan ng ilang tindero. Dapat hindi sa amin, dapat hindi sa retailer, dapat magsimula doon sa pinanggagalingan ng baboy para makapagbabaring kami. Kasi nag-retail lang kami, pareho lang tubo namin kahit mataas o mababa eh. Depende sa puhunan lang yung benta namin. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.